Nagsimula ang kwento sa isang Russian elite sniper na si Drasa. Nakaupo siya habang nakatutok ang kanyang rifle. Maya-maya, may dumating na eroplano at lumabas ang isang mayamang lalaki. Isinagawa niya ang assassination at umalis sa eksena. Sa ibang lugar, ipinakilala sa atin ang isa pang pangunahing karakter, si Levi, na isang American sniper. Si Levi ay nasa Marines ngunit ngayon ay retired na. Sa panahon ng kanyang paglilingkod, natapos niya ang maraming misyon na may mataas na profile. Isa siya sa 5 nangungunang sniper sa buong mundo. Walang pamilya si Levi, at madalas siyang nahihirapang matulog sa gabi dahil binabangungot siya ng lahat ng taong napatay niya. Isang umaga, nakatanggap siya ng mensahe na ipinapatawag siya sa isang base militar. Sa tuwing kailangan siya ng militar, kinukuha nila siya para sa mga espesyal na misyon. Sa base, nakilala ni Levi ang isang babae na nagngangalang Bartholomew na pinupuri ang kanyang mga kasanayan. Tinanong niya kung bakit siya nag-retire ng maaga, kaya ipinaliwanag ni Levi na, ayon sa kanyang psychiatrist, hindi na siya karapat-dapat sa trabaho. Alam na ni Bartholomew na si Levi ay nag-iisa sa kanyang buhay, walang pamilya, at walang hilig sa droga na isang malungkot na buhay. Kaya naman siya ang napili nila para sa isang espesyal na misyon. Samantala, nakita namin si Drasa na bumisita sa kanyang ama pagkatapos makumpleto ang kanyang misyon. Ang kanyang ama ay isa ring sniper at lubos niyang iginagalang siya dahil siya lamang ang tunay na nakakaunawa sa kanya. Sinanay niya itong maging isang elite sniper at laging nandyan para sa kanya sa mga mahihirap na panahon. Pagkalipas ng ilang araw, lumipad ang isang helicopter patungo sa isang lihim na lokasyon. Sinabi ng piloto na hindi ito makakarating sa landing site kaya kailangang tumalon ni Levi. Bago lumabas, hinubad niya ang lahat ng kanyang personal na gamit, ang kanyang relo, telepono, at wallet. Pagkatapos ay tumalon siya gamit ang isang parachute. Mabundok ang lugar, ngunit hindi sinabi kay Levi kung saang bansa siya naroroon dahil wala siyang malay nang dinala siya doon, kaya hindi niya alam kung nasaan siya. Habang papalapit si Levi sa kanyang nakatalagang lokasyon, nakilala niya ang isang sundalo na nagngangalang JD. Katatapos lang ni JD sa kanyang 1 taon na tungkulin at tuwang-tuwa siyang makita si Levi dahil ibig sabihin nito ay makakaalis na siya sa wakas. Binigyan ni JD si Levi ng mabilisang paglilibot, ipinakita sa kanya ang paligid at ang tore na babantayan niya. Sa harap mismo ng tore, mayroong isang malaki at malalim na lambak. Dahil sa makapal na hamog, hindi niya makita kung ano ang nasa ibaba. Sa kabilang bahagi ng lambak, may isa pang tore, nakapareho ng babantayan ni Levi, na naglalaman ng parehong mga sandata at mga kagamitan. Ipinaliwanag ni JD kay Levi na iyon ang Western Tower. Kinokontrol nila ang kanilang panig at kinokontrol natin ang atin. Hindi sila pinapayagang makipag-ugnayan sa kanila at hindi rin pinapayagang makipag-ugnayan ang kabila. Ang lambak sa pagitan nila ay puno ng mga landmine, kaya halos imposible ang paglalakbay dito. Ang lugar na ito ay ganap na nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo, walang paraan upang makipag-ugnayan sa sinuman. Ang trabaho ni Levi ay ang panatilihin ng mga kagamitan, kargahan ng mga armas, at magbantay. Itinuro din ni JD ang mga clocker, mga device na naka-install sa magkabilang tower na humaharang sa anumang signal, na ginagawang hindi nakikita ng satellite apps tulad ng Google Earth ang lugar na ito. Binalaan ni JD si Levi na kung sakaling masira ang mga clocker ng sabay-sabay, isang protocol na tinatawag na stay dog ang mag-a-activate, tutunog ang mga sirena, at kapag nangyari iyon, huwag nang mag-isip at tumakbo kaagad. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Levi ang isang nakakatakot na kwento. Mahabang panahon na ang lumipas, ipinadala ang 2 batalyon sa lambak na ito, ngunit walang nakabalik sa kanila. Ang nalilitong si Levi ay nagtanong kung para saan ang kanilang pagbabantay at sino ang kalaban. Sinagot siya ni JD na hindi niya rin alam at sinabi lang niya ang inutos sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang nasa lambak at kung ano ang maaaring lumabas mula roon. Sinabi din niya na isipin niya na lang na ang lambak ay impyerno at hindi dapat makalabas ang mga nilalang doon. Ipinaliwanag ni JD na umiiral na ang lokasyon na ito mula pa noong World War II at pinapanatili itong lihim. Ang mas nakakagulat, pareho itong binabantayan ng Russia at Amerika nang magkasama sa loob ng 70 taon, ngunit walang presidente ang nakakaalam tungkol dito. Bago umalis, binanggit ni JD ang isang bagay na tinatawag na Hollow Man na may kaugnayan sa lambak na tumutukoy sa tula ni T.S. Eliot, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Marahil ay hindi niya alam ang buong kwento sa kanyang sarili. Kinaumagahan, nag-impake si JD at umalis. Tapos na ang kanyang tungkulin at magsisimula na ang tungkulin ni Levi na 1 buong taon sa liblib na lugar na ito. Naglakad si JD sa malayo mula sa tore patungo sa itinalagang extraction point kung saan dapat siyang sunduin ng isang helicopter. Bumagsak ang isang lubid at habang itinataas siya sa himpapawid, pagkaraan ng maikling distansya,
tiningnan nila ang kanyang pagkakakilanlan. Bigla nila siyang binaril, pinutol ang lubid, at hinayaan siyang mahulog. Balik tayo sa base, nakatanggap si Bartholomew ng isang mensahe, kumpleto na ang pagpapalit. Kinumpirma nito ang isang nakakatakot na pattern. Taon-taon, pinapalitan ng bagong sundalo ang nauna, at pagkatapos ng kanilang shift, nililigpit sila, ngunit hindi pa alam ni Levi ang alinman sa mga ito. Sa ngayon, siya ay nagsimula sa kanyang bagong buhay, ganap na hindi alam ang madilim na kapalaran na naghihintay sa kanya. Lumipas ang mga araw at bago niya mamalayan, 1 buwan na ang lumipas. Araw-araw, sinusuri ni Levi ang nakapaligid na makinarya, nagbabasa ng mga manual, at nananatili sa kanyang gawain. Bawat buwan, 1 beses lang siyang maaaring mag-check sa radyo. Nakakatanggap sila ng mga ulat mula kay Levi, ngunit nang magtatanong si Levi, biglang naputol ang linya. Marami siyang gustong itanong tungkol sa lugar na ito, ngunit walang sumasagot sa kanya. Sa ngayon, wala pa siyang nakikitang kakaiba. Isang araw, habang sinusuri ang silid, napansin niya ang ilang salita na nakasulat sa dingding sa likod ng isang bookshelf. Nagtataka, tinulak niya ang bookshelf sa isang tabi at nakita niyang may isinulat ang bawat sundalong itinalaga dito. Nagsimula ang tradisyong ito noong 1940s, ibig sabihin ang lugar na ito ay 70 taon nang umiiral. Nangangahulugan iyon na hindi bababa sa 70 iba't ibang mga tao ang itinalaga dito bago siya. Nang araw ding iyon, narinig ni Levi ang mga ingay na nagmumula sa Eastern Tower. Sa pagtingin sa kanyang binocular, nakita niya ang isang babaeng sniper na lumalabas na si Drasa. Tulad niya, itinalaga din siya doon para bantayan ang kabilang bahagi, pero dahil bawal silang mag-communicate, pareho na lang silang tumutok sa kanilang mga trabaho. Nang gabing iyon, si Levi ay nagkaroon ng isang nakakakilabot na panaginip, marahil ay isang alaala mula sa isang nakaraang digmaan. Nagising siya, hindi niya sinasadyang nasugatan ang kanyang paa sa isang piraso ng bubog. Hindi makatulog, nagsimula siyang maglibot sa tore. Nagkataon nagising din si Drasa sa kanyang tore. Makalipas ang ilang araw, dumating ang kaarawan ni Drasa. Upang magdiwang sa kanyang sariling paraan, nagpaputok siya ng isang putok sa langit na nakuha ang atensyon ni Levi. Pagkatapos ay nagsulat siya ng isang mensahe sa isang piraso ng papel at itinaas ito, tinanong ang kanyang pangalan. Tumugon si Levi na ipinaalala sa kanya na hindi sila pinapayagang mag-usap. Ngumisi si Drasa at isinulat niya na kaarawan niya ngayon, kaya maaari niyang gawin ang gusto niyang gawin. Natutuwa, napagtanto ni Levi kung gaano siya kagaling sa pagbaril ng sniper. Mapaglarong ipinakita ng 2 sniper ang kanilang mga kakayahan sa pagbaril, sinusubukan ang kakayahan ng bawat isa mula sa magkabilang lambak. Ngunit biglang sumenya si Drasa na tumingin sa ibaba si Levi at nakita niyang may umaakyat mula sa lambak. Nang tumingin si Levi, may nakita siyang nakakatakot. Ang mga kakaiba at nakakatakot na nilalang ay umaakyat mula sa lambak sa ibaba. Walang pag-aalinlangan, pinaputukan niya ang mga ito. Tinulungan din siya ni Drasa na talunin ang mga ito na nag-trigger ng pagsabog ng landmine na pumatay sa kanila. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na Hollow Man, ngunit hindi pa dito nagtatapos. Naramdaman ni Drasa ang pagdalaw malapit sa kanyang tore. Ang isa sa mga hungkag na lalaki ay umaakyat din sa kanyang tore. Mabilis siyang kumilos, kinuha niya ang kanyang baril at nagsimulang magpaputok. Sumali naman din si Levi, na binabantayan siya. Ang mga automatic machine gun sa magkabilang tore ay nag-activate na nagpakawalan ng mabigat na firepower. Si Drasa ay bumabaril para protektahan si Levi, at si Levi ay bumabaril para protektahan si Drasa. Ang labanan ay sumiklab sa mahabang panahon at kahit na nagawa ni Drasa na mapabagsak ang ilang mga nilalang, siya ay bahagyang nasugatan sa proseso. Pagsapit ng umaga, sa pagsikat ng araw, wala na ang mga nilalang. Hindi sila lumalabas sa araw. Si Drasa, sa kabila ng kanyang pinsala, ay ngumiti kay Levi at sinabing, ito ang pinakamasaya niyang birthday. Ang maganda sa mga nilalang na ito ay umaatake lamang sila sa gabi. Alam nilang babalik sila. Kaya ginugo ni Levi ang umaga sa pag-reset ng mga landmine, naghahanda para sa susunod na pag-atake. Habang nagtatrabaho si Levi, isang advanced drone ang biglang lumipad palabas ng lambak at pagkatapos ay mabilis na nawala. Hindi alam ni Levi o ni Drasa kung ano iyon, ngunit ang drone na ito ay magiging mahalaga mamaya. Lumipas ang 2 buwan at dumating ang Disyembre. Sa kagustuhang mapabilib si Drasa, gumamit si Levi ng ilang bumbilya para gumawa ng pansamantalang Christmas tree. Araw-araw, nakakahanap sila ng maliliit na paraan para makipag-usap, maging ang paglalaro ng chess mula sa malayo. Sa paglipas ng panahon, mas naging matatag ang kanilang samahan. Isang gabi, sumulat si Drasa ng mensahe na nagsasabing nalulungkot siya. Sa puntong ito, nahulog na rin si Levi sa kanya.
Nakabuo siya ng isang peligrosong plano na makipagkita sa kanya ng personal gamit ang isang modified rocket. Nilagyan niya ito ng lubid at pinaputok ito sa kagubatan malapit sa tore ni Drasa. Mabilis na naintindihan ni Drasa ang plano niya. Nag-set up siya ng zipline para magkita sila. Excited na kinuha niya ang rocket at sinigurado ang lubid. Pinadalhan siya ni Levi ng mensahe na nagsasabing, ngayong gabi ay sabay silang magdi-dinner at lihim na natuwa si Drasa. Naghanda si Levi at nagsimulang mag-zip sa zipline at umindayog patungo sa kanyang tore. Ngunit sa gitna ng proseso, napagtanto ni Levi na nagkamali siya ng pagkalkula sa anggulo, kaya kinailangan niyang dahan-daang na umakyat sa natitirang bahagi ng lubid na lubhang mapanganib. Gayunpaman ay ligtas niyang naabot ang tore ni Drasa. Nagdala pa siya ng isang palumpon ng mga bulaklak para sa kanya bilang regalo. Tuwang-tuwa silang dalawa na sa wakas ay magkasama na sila. Nang mapansin ni Drasa kung gaano kapagod si Levi, sinabihan siya ni Drasa na maligo. Habang naghuhugas siya, tahimik niyang isinabat ang malinis na damit nito sa lubid, marahil ay umaasang masulyapan siya. Nang maglaon, naupo sila para sa hapunan, nag-usap ng ilang oras at lalong naging malapit. Sa pagtatapos ng gabi, malinaw na sila ay nagmahalan. Nangako sila na kapag natapos na ang kanilang tungkulin, sabay silang aalis sa lugar na ito at hindi na babalik sa kanilang trabaho. Kinaumagahan, oras na para bumalik si Levi sa kanyang tore, humawak siya sa zipline at nagsimulang umindayog, ngunit biglang isang malakas na pagsabog ang bumulaga sa kanila mula sa kanlurang bahagi, umaatake na naman ang mga hungkag na lalaki. Ang pagsabog ay naging sanhi ng pagkaputol ng zipline at nahulog si Levi sa lambak sa ibaba. Sa huling segundo, nagawa niyang buksan ang kanyang parachute. Nang makita ito, walang pag-aalinlangan na sinundan siya ni Drasa. Ang lambak sa ibaba ay hindi katulad ng anumang nakita nila, hindi na ito kamukha ng mundo. Parang nahulog sila ng diretsyo sa impyerno. Bumagsak si Drasa sa isang mabilis na umaagos na ilog. Malakas ang agos, at sa kaguluhan, nawala ang kanyang kagamitan sa pag-akyat, ang tanging bagay na makakatulong sa kanya para makabalik. Gamit ang malapit na sanga ng puno, nagawa niyang ilabas ang sarili sa tubig. Samantala, walang malay si Levi, nakasabit sa puno. Bago siya magising, isang kakaiba, nakakatakot, na gumagapang na nilalang ang papalapit sa kanya para kainin siya. Akmang susunggaban na siya nito nang magising si Levi at binaril ang nilalang, ngunit nang mahulog siya mula sa puno, biglang nabuhay ang mga ugat sa ibaba at pumulupot sa kanya para kainin siya. Bago pa mahuli ang lahat, si Drasa, na nakarinig ng putok ng baril, ay sumugod sa kanya, pinaputokan ang mga ugat at pinalaya siya, ngunit ngayon silang dalawa ay nakulong sa tila bangungot na mundong ito. Ang lambak ay dating isang normal na lungsod, ngunit matagal na panahon na ang nakalipas, isang nabigong eksperimento ang naglabas ng kakaibang kemikal sa hangin. Na-mutate ng kemikal na ito ang bawat nabubuhay na bagay, na nagdulot ng pagsasama ng kanilang DNA sa iba pang mga species. Ganyan nilikha ang mga hungkag na lalaki. Tinulungan ni Drasa si Levi na maglakad habang nagpupumiglas siya sa sugatan niyang binti. Habang sila ay naghahabol ng hininga, isang grupo ng mga hungkag na lalaki na nakasakay sa mga nakakatakot na mutated na kabayo ang lumitaw at inatake sila. Ang mga nilalang na ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, ngunit sa kabutihang palad, hindi sila immortal. Pinaputok ni na Levi at Drasa ang kanilang mga armas, mabilis na niligpit ang mga ito. Gayunpaman habang sinusuri ni Levi ang kanilang mga uniforme, isang nakakagulat na realisasyon ang bumungad sa kanya. Ang mga hungkag na lalaking ito ay dating mga sundalo, ang parehong batalyon na ipinadala dito ilang dekada na ang nakalilipas. Ang mga kemikal ay nag-mutate sa kanila sa paglipas ng panahon at naging mga halimaw. Hindi ito nangyayari kaagad, tumatagal ito ng hindi bababa sa 5 araw. Ibig sabihin kung na-expose sina Levi at Drasa, hindi nila malalaman kaagad. Maaaring nahawa na sila at walang ideya. Alam ni Levi na kailangan nilang kumilos ng mabilis para mahanap ang zipline. Kapag narating nila ito, maaari silang umakyat muli at makatakas. Habang naglalakad sila, nasaksihan nila ang mga nakakakilabot na eksena. Nagkalat sa lupa ang mga palatandaan ng mga nakaraang pakikibaka, kalahating mutated na katawan, at mga inabandonang sandata. Sa kalaunan, narating nila ang isang lumang simbahan at ginamit nila ito upang magtago mula sa mga hungkag na lalaki sa labas. Sa loob, nakakita sila ng isang bagay na lubhang nakakagambala, isang grupo ng mga kalansay ng tao, ngunit ang mga taong ito ay hindi pinatay ng mga hungkag na lalaki. Tinapos nila ang kanilang sariling buhay. Mas pinili nila ang kamatayan kaysa maging mga halimaw dahil walang ibang paraan palabas. Habang nakatayo sina Levi at Drasa sa nakakatakot na katahimikan, isang malagagamba na nilalang na may mahabang dila na parang latigo ang biglang sumugod sa kanila.
Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril habang sila ay nanlalaban, ngunit ang ingay ay umakit ng mas maraming hungkag na lalaki. Gayunpaman, sila ay elite na mga sundalo, at sa kabila ng matinding pag-atake, nakaligtas sila. Nang mapagtantong hindi ligtas ang simbahan, tumakbo sila sa isang abandonadong pasilidad sa malapit. Sa loob, natuklasan nila ang isang bagay na nakagigimbal, isang lumang laboratorio. Dito nagsimula ang lahat. Pagtingin sa paligid, nakita nila ang isang lumang video recording na iniwan ng isang babaeng scientist. Pinatugtog nila ang tape at kumislap ang liwanag sa screen. Ang scientist sa tape ay nagsiwalat ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang kemikal ay hindi aksidenteng nailabas, kundi ito ay nalalanghap lang ng mga taong nagtatrabaho sa lab. Inamin niya na sila ang lumikha sa weapon of mass destruction na ito. Ayaw niyang kumalat ito at masira ang buong mundo, ngunit siya mismo ay nagbabago na. Ayon sa kanya, karamihan sa mga tao ay immune sa kemikal noong una, ngunit pagkatapos ng 5 araw, magsisimula ang mutation. Habang naghahanap sina Levi at Draza ng paraan upang makalabas, natuklasan nila ang isang set ng mga modernong computer. Nangangahulugan ito na may taong narito kamakailan. Binuksan ni Levi ang system at natuklasan ng isang bagay na nakakagulat. Isang lihim na organisasyon na tinatawag na Dark Lake ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi sila bahagi ng anumang gobyerno. Sa halip, ang kanilang tunay na layunin ay higit na masama. Pinag-eeksperimentuhan nila ang mga sundalo dahil sinusubukan nilang lumikha ng mga superhuman na sundalo at pinag-aaralan ng Dark Lake ang mutation sa lambak. Ang drone na nakita nila kanina ay nangongolekta ng mga sample. At ang tunay na dahilan kung bakit sila naglagay ng mga gwardya sa mga tore ay hindi para protektahan ang mundo mula sa kung ano ang nasa ilalim ng lupa, ngunit upang matiyak na walang makakatakas. Ang Dark Lake ay sadyang pumili ng mga taong hindi kawalan, tulad ni Levi at Draza. Katulad ni JD bago sila, pinapunta sila dito para mamatay. Ang mga log ng system ay nagsiwalat ng isa pang nakakatakot na sikreto, ang Stray Dog Protocol. Isa itong last resort plan. Isang nuclear bomb ang ibinaon sa ilalim ng lupa. Kung ang lugar na ito ay nasa panganib na malantad, papasabugin ng organisasyon ang bomba at buburahin ang lahat. Kung ang kanilang layunin ay talagang protektahan ang mundo, sana ay winasak na nila ang lugar na ito sa simula pa lang, ngunit hindi nila ginawa dahil gusto nilang gamitin ito. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na nina Levi at Draza ang buong larawan. Pinadala lang sila dito dahil walang darating na maghahanap sa kanila. Napagtanto ni Draza na nalaman ng kanyang ama ang katotohanan bago ito namatay. Bago siya umalis para sa misyon, sinabi niya sa kanya na kinitil niya ang sarili niyang buhay. Ngayon, tulad ni Levi, siya ay ganap na nag-iisa. Nang walang mga ruta ng pagtakas sa lab, ang tanging pag-asa nila ay makabalik sa zipline. Sa labas, ang hamog ay naging mas makapal, ngunit ito ay hindi natural. Nasa likod nito ang mga hungkag na lalaki. Sa malapit, ang bag ni Draza ay nakalatag sa lupa, at habang papalabas si Draza para kunin ang kanyang bag, nahuli siya sa isang bitag at kinaladkad siya ng isang hungkag na lalaki na nagdulot ng isang desperado na hanay ng mga kaganapan. Lumaban siya, ngunit nauntog ang kanyang ulo sa puno at nawalan ng malay. Determinado siyang iligtas, sinundan ni Levi ang kanilang landas. Nang magising si Draza, siya ay nakagapos sa loob ng lungga ng Hollow Man, kung saan naramdaman ng isang matulis na piraso ng kahoy na nakatusok sa kanyang katawan. Gayunpaman, bilang isang mandirigma, nagawa niyang tumakas at lumaban, kahit na ang Hollow Man na nakaharap niya ay napatunayang mas malakas kaysa sa iba. Tulad ng kung paano nawalan na din siya ng pag-asa, dumating si Levi sa tamang oras, iniligtas siya, at ang natatakot na si Draza ay bumagsak sa kanyang mga bisig. Sa pagtingin sa nilalang nakakapatay lang nila, bumungad kay Levi ang isang nakakatakot na katotohanan, dahil ang hungkag na lalaking ito ang unang bantay na ipinadala sa tore, ang mismong nagpangalan sa mga nilalang na ito. Tinanong ni Draza kung nasaan sila, ngunit sumagot si Levi na ang lugar na ito ay ginawa para sa mga armas, ngunit ngayon ito ay abandonado. Habang sila ay nagpapatuloy, sila ay napadpad sa isang bagay na mas kakaiba, isang napakalaking mutated na nilalang ang nakaharang sa kanilang landas. Parang alien, pero may mga katangian pa rin ng tao. Biglang na-stock si Draza habang naglalakad sa malagkit nitong laman at mabilis na naghagis ng granada si Levi na sumunog sa nilalang. Sa malapit, nakakita sila ng mga military-grade na truck, sapat na malakas upang hilahin ang mga ito sa bundok at kung mahahanap nila ang zipline, maaari silang makatakas. Sa pag-akyat nila, natuklasan nila ang nuclear bomb na nakatago sa lambak at ngayon ay alam na nilang tiyak na ang lugar na ito ay nilalayong burahin kung kinakailangan. Nakarating sila sa zipline at ikinabot ang zipline sa kanilang jeep, ngunit bago pa man sila makatakas, muling sumalakay ang mga hungkag na lalaki
kaya wala silang magawa kundi ang makipaglaban habang umaakyat. Masyadong mabigat ang lubid, nahila-hila nila paakyat, kaya binutas ni Levi ang tangke ng gasolina at sinunog ito. Nilamon ng apoy ang mga hungkag na lalaki ngunit nasira din ang jeep at halos hindi sila nakaligtas. Malubhang nasugatan si Levi, napunit ang kanyang binti ngunit nakaligtas sila. Nang marating nila ang tuktok, lumingon si Levi kay Draza at tinanong na paano kung sila ay nahawa. Sinalubong ni Draza ang kanyang mga mata at sinabing gagawin niya ang dapat niyang gawin, ibig sabihin ay tatapusin niya ito bago siya magbago, at tumango si Levi bilang pagsang-ayon. Ngayon ay may plano na sila, dahil malapit nang matapos ang kanilang 1 taon na shift, at hindi magtatagal ay magpapadala ang Dark Lake ng mga bagong gwardya upang palitan sila, ngunit ngayon, si Levi at Draza ay masyadong maraming nalalaman. Balik tayo sa command center, nakipag-ugnayan si Bartholomew kay Levi. Tinanong niya kung bumaba siya sa lambak, at bagaman nagsinungaling si Levi, hindi nalinlang si Bartholomew. Napagtanto niyang nabigo si Levi sa kanyang misyon, at ang masama, pinili niya si Draza kaysa sa kanyang mga utos. Habang pinapanood ang live feed, lumingon siya sa kanyang team. Iniulat niya na si Levi ay nakompromiso at ito ay kanyang pagkakamali, kaya kailangan nilang iligpit ang dalawa. Kinabukasan, nang dumating si Bartholomew at ang kanyang pangkat sa tore, hindi nila makita si Levi. Sa katunayan, siya at si Draza ay lihim na nagtanim ng mga bomba sa paligid ng lahat ng mga clocker. Pagkatapos ay nagpadala si Bartholomew ng mga drone para habulin sila pababa. Habang naghahanap, nakita niya ang mga mensaheng nakasulat sa likod ng bookshelf, kabilang ang kung saan isinulat ni Levi ang isang Buddha quote, ang katotohanan ay hindi kailanman maitatago. Bago umalis, niligpit na ni Draza at Levi ang lahat ng mga drone ng militar sa lugar. Pagkatapos ay pinuntirya nila ang mga clocker at nang masira ang lahat, nag-trigger ito ng mahinahon ngunit nakakatakot na reaksyon. Kaagad na na-activate ang Stray Dog Protocol, hudyat na malapit nang sumabog ang pasilidad. Sa oras na iyon, si Draza at Levi ay nakalayo na sa panganib, ngunit sinubukan ni Bartholomew at ng kanyang koponan na tumakas. Gayunpaman, napakalakas ng pagsabog kaya bumagsak ang kanilang helicopter, at sa gitna ng kaguluhan, bumagsak din si Levi sa isang ilog. Pagkatapos noon, gumugol si Draza ng ilang araw sa isang kuweba upang matiyak na hindi siya nahawaan. Nawasak ang kanyang puso, natatakot na baka hindi nabuhay si Levi. Nang lubos niyang matiyak na malusog siya, umalis siya. Maya-maya, napadpad tayo sa France, kung saan nagtatrabaho si Draza sa isang restaurant. Isang araw, biglang sumulpot si Levi sa restaurant, buhay na buhay. Parehong masayang-masaya ang dalawa na makita ang isa't isa at gaman ang loob na hindi sila nahawahan. Iniwan ang kanilang dating buhay, nagpasya silang magsimula ng bago. And that's it, friends, the film is over. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.